or this way, God can bless the Philippines. Amen! Pag ikaw ay Singaporean passport, pula na passport, you can go anywhere. They will not restrict you. They like you. Amen! Kasi one Singaporean dollar equals 6 Hong Kong dollars. Halos lampas pa siya sa Canada. Amen? Amen! Kaya napakalakas ng economy niya. At doon halos zero crime. Kung may crime today, in 24 hours, malulutas nila. Amen! At habang nakikita ko yun, kinikwento, I said to myself, Lord, if you have done that to Singapore, you can do that to my country. Amen! May isang langaw, wala akong nakita. Amen! Walang mabaho. Ang hangin mabango. Amen! Lahat ng lugar may tanim, may puno. Amen! Ang airport nila ay kagwapa. Pag umupo ka sa mga upuan, para kang nasa lobby ng hotel na 5-star. Amen! I saw that. So that I can always remember. Ang mga sinabi para sa bansa ko, ay ina-expect ko isang araw magaganap. Amen! Kasi katabi natin, next time, masagana ka na rin. Masagana ka na rin. Pag sinabing masagana, hindi ka na kailangan maging OFW sa ibang bansa. Ikaw na ang mag-hire ng OFW sa Philippines. Sabi nung kapatiran natin sa akin, ay nagkatotoo yung sinasabi mo. Ngayon ako, may helper ako sa tindahan ko, 2 na sasakyan ko. She's from University of Philippines. Amen? Isang sasakyan para sa kanyang kagamitan sa kanyang tindahan. Ang mga anak niya professionals na lahat. At yung isa naman, ina-enjoy niya. Very blessed ang kanyang business. Pero hindi mag-e-end sa ganun. Natutuwa ako, pero ang tanong ko sa isa, kumusta ang commitment mo sa church? Hindi na siya sumagot. Yun yung aking inaalala. Kasi may kwento sa Bible na rich man and Lazarus. Nasa tabi natin, pag sumagana ka na, Sumagana ka na. magpatuloy ka kayo. Magpatuloy ka kay Lord. Huwag mong sambahin yung kayamanang tinatanggap. Yes. Kasi yan ay temporary lang. Amen. Hindi yan tatagal kasi pang-earth lang yan. Yes. Mayroon iisipin mo na ikaw ay taga-langit. Amen. Hindi ka taga-lupa. Amen. Na kahit ang dami mo ng ipon, huwag kang mag-cloud9 na mag-enjoy. Dami ko na. Nasabihin ni Lord sa iyo, hangal, ngayong gabi kukunin na kita. Are you still with me? Amen. Natutuwa ba tayo na papaalalahanan bago dumating ang mga bagay na ito? Bumalik ka sa katotohanan. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Hindi mo kailangang sambahin ang material things sa mundong ito para maging mama-material girl na mama-material world ka. Kundi ikaw ay tuloy-tuloy pa rin na anak ng Diyos. Amen. So sa rich man and Lazarus, makikita natin yan bago ko siya i-show yung points. Sa Luke 16:19 to 31, mula mahaba kasi siya, no? Mga kapatid, medyo mahabang babasahin ito. Medyo, kung babasahin ko Luke 16, verse 1 to verse 15, pero pwede kong basahin ng mabilis. Kaya niyo pa akong sundan? Are you still with me? May Bible ba kayong dala? Yes. Luke chapter 16, ang kapatid, mula verse 19, mahaba ito, hanggang verse 31. I will read. There was a rich man who was dressed up in purple and fine linen, lived in luxury every day. Wow, masaganang buhay every day. At his gate, so may gate, mansion, ang bahay, mga mansion, was laid a beggar. So anong nandun sa gate ng kanyang bahay? Beggar. Anong pangalan? Lazarus. Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. Amen? May nakita ba kayong ganon? Na maraming sugat na namamalimos? Amen? So the time came, so sabihin natin the time came, okay, may panahon na mamamatay ang tao. Are you still with me? So the time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died. So kahit mayaman ka, mamamatay ka rin. Are you still with me? Amen. And was buried. Now in Hades,
in torment. So sa Hades or hell, may torment doon. He looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. Are you there? Amen. And besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. He answered, Then I beg you, nagmamakawa ko sa iyo, Father Abraham, send Lazarus to my family. For I have 5 brothers. Ilan pa ng kapatid niya? Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. Abraham replied, They have Moses and the prophets. Let them listen to them. No, Father Abraham, he said. But if someone from the dead goes to them, they will repent. He said to him, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead. Amen. This is the word of the Lord. Let's offer this. Father, we thank you for your message. Thank you for your word. And we welcome all your revelations. We trust to everything. And we welcome your abundance from heaven. So that this life that you love so much will always be preserved. And we won't be deceived, O God. And we won't be corrupted by the systems of the world. But instead, we will be preserved, O God. And this mind and our heart being heavenly. Thank you, Lord. We commit to everything as we go on now. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Palamakan naman natin ang Panginoon. Sa mga batid sa istorya nito, kasi there was, ibig sabihin, totoong storya. Amen. Totoong naganap. Amen? Yes. Amen. At illustrate ang kalagan ng spiritual truths. Ang storya na to ay ang provide ay talagang matindi niyang pagpapakita sa atin na afterlife, sabihin natin, afterlife. Afterlife. Yung mga challenges, ang challenges us to consider how we are living our lives here on earth. Kasi hindi tayo taga rito, may ending talaga. Dalawa lang pupuntahan ng tao, langit o impyerno. Amen. Kaya nung malilit tayong bata, ewan ko naglaro pa kayo nun, langit, impyerno. Laro ba? Langit. Sige, hindi ko alam yung laro yan eh. Langit, lupa, impyerno. Ano kasunod? Susundan ko, langit ang gusto ko. Sino dito ang maliit pa lang gusto ang langit? At dahil mga kapatid, pag nagsisimba ako ng maliit pa ako, at may mga tao, maliit pa lang ako, nagme-mention ng langit at impyerno, kaya ako talaga mga kapatid, takot ako sa impyerno, gusto ko talaga langit. Kaya nung ako'y nag-college na, kaya gusto ko langit, ayaw ko impyerno, kasi naghihirap ka na sa earth, ayaw ko na ng hirap. Gusto ko na ng buhay na wala nang hirap, sa langit lang yun. Sa katabi natin, see you there. Sa langit lang yung walang hirap. Dito sa mundo, pero mali, pwedeng masaya ka, marami kang pera, pero temporary lang yun, kahit buhay ka pa ng 120 lang yun. Pero after that, saan ka kaya pupulutin? Kaya mahalaga, siguraduhin mo na. Amen? Mamili ka. Kaya, ako po ang patid, kahit nung high school, Catholic school ko, LaSalle John Bosco School, supervised by the LaSalle brothers. Ay meron kaming extracurricular activities, kanya-kanya kayong pili. Pero ang gusto ko ay Student Catholic Action. Member ako nun. Mahilig ako sa puro langit ang topic. Gusto ko ang puro langit. Okay? Amen. Kaya part ako nun, may prayer meeting kami every Wednesday, isang oras lang. Tapos simbahan, mahilig ako magsimba kasi gusto ko nga langit. Kaya yung kapatid ko na nag-aral siya sa Iligan City, sa Mindanao, ay nag-send siya sa akin ng letter, tapos may track siyang in-insert. Binabasa ko yan kasi puro langit ako. Tapos yung mga kalendaryo na may prayer sa baba, minimemorize ko lahat yan. Basta gusto ko langit kasi, alam mo yun, naranasan mo na yung hirap sa buhay, gusto ko ng langit. Gusto niyo bang langit? Amen. Madami ka ng hirap na naranasan. Gusto mo rin ng totoong pag nag-end ka man lang,
ko, Julie, invite kita. Alam ko to, church ito. Sabi ko, wag muna ngayon kasi busy tayo. Ang appetite ko noon, yung aking future. Kaya ang dami kong reason sa kanya, pero hindi nabubura sa heart ko na gusto kong langit. At one time, medyo mapilit yung kaklase namin, sinusundan kami kung ano sagot namin. O wala na tayong assignment, wala tayong exam, libre tayo. Ko, sinusundan pala ako dito sa lublog ko. Tapos sabi niya, talagang sinet up niya kami and I know it's God. Tapos sabi sa akin yung nag-share, Julie, dumating na ba sa punto na yung buhay na kung sakaling mamatay ka ngayon, nakakasiguro kang pupunta sa langit? Sabi ko, hindi ate. Gusto ko makarating sa langit, ituloy mo share mo sa akin. And that very day, July of 1984, natanggap ko ang langit. At totoo, nung natanggap ko yung langit, yung ugali mo, dahil langit tinanggap mo, hindi na mo, hindi ka lang ka-impyerno. Amen. Sa tabi natin, ano ba talagang tinanggap mo? Ano ba talaga? Parang ngayon ko sabi ng tabi natin, ano ba talagang tinanggap mo? I receive eternal life. Sabi ng 1 John 5, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. Amen. So ang my Jesus, may eternal life, may langit. Dahil aside pa tayo maraming temptations. On all sides, I tell you, nananahimik ka, may bumubulong sa'yo. Amen? Ititempt ka niya para mawala ka doon at ma-disqualify ka. But sorry, because God is, you are in the hand of God. Just don't get out from God. Tumago ka, susundan ka niya. Amen. Umiwas-iwas ka, hindi mo siya pwedeng iwasan. Kahit saan ka pumunta, kasi ang Diyos natin higit sa kahit sino mga. Kaya ito kapatid, alam ko si Richman sa kwento na to, maraming nag-share. Ang tanong ko, marami bang nag-share sa atin? Amen. Kaya nyo bang bilangin? Hindi ko na kayang bilangin. Sa dami na nag-share. Ang dami nag-share sa akin. Nandiyan nag-share sa akin nung college na ako, mga SAM, Philippine Student Alliance Lay Movement. Kasi yung iba, si kuya ko, campus